Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 2, 2026, Lunes, at ngayon ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 1 to 4. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na yaon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayong araw na ito ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo ng Jerusalem, at ito po ay tuwing ika-4 na pong araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kanyang pagsilang. Ito po ay ayon sa matandang kaugalian o tradisyon ng mga Israelita o mga Hudyo, na ang bawat batang lalaki ay itatalaga sa Panginoon sa templo, at ang mga magulang ay maghahandog ayon sa kanilang kakayanan, sa kanilang estado sa buhay. At dahil si Maria at Jose ay nabibilang sa mahihirap, kung kaya't ang kanilang inihandog ay 2 kalapati para din sa paglilinis sa ina na yung nanganak, dahil bagamat kahit alam ni na Jose at ni Maria na hindi ordinaryo ang kanilang anak dahil ito ay anak ng Diyos, pero sila ay tumupad pa rin sa kautosang inilaan ni Moises. At maganda na mapaalalahanan tayo na si Kristo ang liwanag at tayo ang inaasahang magdala ng liwanag, lalong-lalo na para sa mga tao na nadidiliman. May mga pinagdaraanan, at maganda rin na sa ating bansa talagang napakagulo at marami ang nabubulagan. Akala nila sila ang magdadala ng kaliwanagan, pero kadiliman ang nagiging dulot, kung kaya't ang paanyaya sa atin ay maging liwanag, magsilbing tagapaghatid, tagapagdala ng liwanag. Ibig sabihin, isa buhay natin, sa puso't isip natin si Kristo, nang sa ganon ay siya ay madala natin kahit saan tayo magtungo, lalo na sa ating paglilingkod, sa ating pagtatrabaho, sa loob ng tahanan, sa paglilingkod sa simbahan. Kailangan natin ito, nang sa ganon ay talagang mas magliwanag, at mapawi ang kadiliman na bumabalot sa ating mundo. At nawa, sa pagdadala ninyo ng kandila, magpapabasbas kayo ng kandila, huwag natin isipin na minsan kasi yung pananaw natin na ito pagblines, makakatulong ito para swertehin tayo sa buhay. Minsan naman sinisindihan natin para hindi tayo tamaan ng anumang kamalasan, kidlat o anumang trahedya. Ang kandila ay nagsisilbi na paalala sa atin na tuwing sisindihan natin ito ay tinatawagan natin si Kristo na liwanagan din ang ating buhay, ang ating kaisipan, lalong-lalo na sa mga desisyon na ating pong ginagawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.